Alright, what's up mga ka-PC? Alam mo ba na kahit may antivirus ka, ay hindi ka pa rin 100% safe sa virus? Yes, you heard it right. May mga instances kasi na kahit may antivirus ka, ay hindi pa rin totally safe ang computer mo. So paano nga ba mapoprotektahan ng computer mo ng todo? Kung gusto mong malaman, watch till the end para sure na protektado ka. Okay, so let's be real. Marami sa atin ang akala ang pinaka-safe na paraan para makaiwas sa virus ay ang paggamit ng antivirus. Tama naman, nakakatulong siya. Pero hindi ibig sabihin nun na totally safe ka na. And today, I'm gonna explain why. Pero bago tayo mag-dig deeper, alamin muna natin ang isang sekreto ng mga IT. Alam mo ba na sa IT, ang pinaka-importanteng protection ay ang common sense ng user? Yes, yan ang first layer of protection. Ang antivirus, secondary lang yan. Oo, importante pa rin ang antivirus. Pero more than that, ang common sense ang mag-iingat talaga sa'yo. Kasi sa dami ng threats na patuloy na nag-i-evolve, kailangan alerto ka palagi. Sa mga tips na ibibigay ko, malalaman mo na kahit wala kang antivirus, may mga paraan ka pa rin para protektahan ang computer mo. Ready ka na ba? Okay, let's go. Okay, pag-usapan natin yung 9 real common sense protection na dapat by default ay meron tayo. Number 1 is yung sa public free wifi. Mahilig ka ba mag-connect sa mga free wifi? Kung oo, guilty ka man o hindi, teka, I want you to remind you na public wifi is not your friend. Lalo na yung mga hindi secured. Kasi baka hindi ka pa aware na meron tinatawag na the man-in-the-middle attack. Habang nakakabit ka sa Wi-Fi, pwedeng i-intercept ng hacker ang communication mo at makuha ang mga sensitive information mo. So, wag na wag kayong magko-connect sa mga free Wi-Fi kung hindi kayo sigurado. Number 2 is flash drive. Sino ba naman ang hindi mahilig magsalpak ng flash drives? Pero warning lang din ha, pwedeng hindi mo alam kung anong viruses o malware ang kasama. Minsan kahit hindi mo alam, may mga hidden malware yan na pwedeng pumasok sa system mo. So take note ha, huwag basta-basta gagamit ng flash drive ng iba or magsasalpak ng sarili mong flash drive sa device ng iba. Number 3 is links from random sources. Nakatanggap na ba kayo ng link na parang inuobliga kayong i-click para i-download or mag-sign up? Sobrang talamak yung ganyan eh. Akala mo legit, pero hindi ka aware, patibong pala. Yan yung mga links na nagdadirect sa mga malicious sites. Kaya, remember, huwag basta-basta mag-click ng links galing sa hindi kilalang tao. Tandaan na ang isda ay nahuhuli sa bibig. Number 4 is untrustworthy websites. May mga websites na mukhang okay naman, pero huwag magpapaloko. Hindi lahat ng websites ay safe. Minsan, nagtatago sila ng mga risk na pwedeng mag-expose sa'yo. So, bago ka magbukas ng site, check mo muna kung trusted ba. Number 5 is email attachments. Okay, minsan may mga emails na may mga attachments, di ba? Parang pag titingnan natin, kala mo normal lang. Pero may malware na palang laman. Always verify the sender at huwag basta-basta mag-open ng mga .exe, .bat, .ser na mga extension files. Kung di mo kilala ang nag-send, huwag i-click. Scan your attachments before opening them. Number 6 is crack software. Okay, confession time. Sino ba ang hindi natatempt gumamit ng crack software? Alam ko maraming guilty. Lalo ka na, oo, ikaw. Kidding aside, ito kasi yung delikado eh. Mostly ang mga crack software ay may kasamang malware or viruses. So kahit nakatipid ka pa sa pag-download, mas malaki ang risk na magkaka-issue ang computer mo. Pwede pa magkaroon ng conflict sa operating system mo at bigla na lang mag-crash at bumagal ang PC mo. So, don't do it guys. Now that we've covered some common scenarios, let's talk about more ways to stay protected sa araw-araw na paggamit ng computer. Kasi hindi lang antivirus ang magpoprotect sa'yo. Kailangan mo rin maging proactive.
Number 7 is regular software updates. Isa sa mga madalas na kalimutan ng mga user ay yung Windows Update. Alam nyo ba na pag hindi ka nag-update, pwede kang maging vulnerable sa mga bagong threats? Ang problema kasi sa mga users ay inis na inis sila sa mga updates at iniiwasan nila to at ini-stop, which is very mali. Kasi kadalasan ng mga updates ay may mga kasamang security patches na nagpo-protect sa mga vulnerabilities sa system mo. So, don't skip updates. So, kung sinabi ng computer mo na may update, i-update mo na. Number 8, using strong passwords. So, kung ikaw yung tipong gumagamit ng password na 12345 o yung mga madadaling hulaan na password, utang na loob. Ngayon pa lang, baguhin nyo na po. Ang pinakamagandang gawin ay gumamit ng mahaba at complex passwords na may mix ng letters, numbers, at special characters. Kung gusto mo pa ng extra protection, set up mo na yung two-factor authentication sa mga importanteng accounts mo para sure talaga. Number 9, backing up files. Okay, backup. Kasi sino ba makapagsabi kung kailan magka-crash ang system mo? Walang makakagaranti. So kung may importanteng files ka, make sure na may backup ka. Pwedeng cloud storage or external hard drive. At least kung may mangyari man, hindi ka mawawalan ng mga importanteng files mo. Okay, now let's bust some common myths about computer security. Kasi marami ang may maling akala. Myth number 1, walang virus sa Mac. Sorry, pero even Macs are not invincible. May mga malware at viruses din na pwedeng makapasok sa Mac computers. So, don't be complacent. Regardless kung Windows or Mac ka, always practice good security habits. Myth number 2, wala akong pakialam sa mga hacker. Hindi nila ako target. Kung akala mo hindi ka target ng hackers o ng mga hackers, think again. Hindi lang mga big companies ang tia-target ng mga hackers. Meron silang automated tools na pwedeng mag-scan ng maraming computers. So, no one is exempted. Kaya, always be cautious. Sa mga ka-PC, whether may antivirus ka o wala, ang tunay na protection ay nasa common sense mo. Kung gusto mong maging safe online, sundin ang mga tips na napag-usapan natin. As I mentioned earlier, it can't guarantee 100% safety, lalo na sa mga bagong threats. Alright mga ka-PC, kung natutunan mo yung mga tips na ito at gusto mong matutunan pa kung paano maging safe sa digital world, don't forget to like this video, share with your friends, and subscribe for more helpful content. May mga tech tips pa akong i-share soon na siguradong makakatulong sa'yo. Stay safe online and as always, use your common sense, mga ka-PC. See you sa next video.